Mic check 1, 2. This is Victor Pring on the mic. Again, this is Unfiltered, and we are on the episode 13. Before anything else, big shout out to LV Online, the #1 betting around the world, of course. You know what we talk about here in Unfiltered, guys. We talk about all the things unfiltered. Tonight, we have a very special guest. Probably one of the most controversial na social media stars sa social media ngayon. Everybody, give it up for Papa Star. Gulat ka sa intro. Oh, ganda ng intro. Pasok na pasok. Di ba? Very controversial. Papa Star, alam kong busy ka, marami kang pinagkakaabalahan, you handle a lot of talents, you handle a lot of things. Paano ang isang araw ni Papa Star? Sobrang busy. Siyempre, pagising mo, siyempre, kung tutusin lang ngayon, pasalamat ka pa rin sa Diyos. Dumadating sa point pa rin na dire-diretso yung isang buong araw mo na halos lahat, ginugol mo lang yung buhay mo sa trabaho. Tapos pag-usap sa mga tao, gawa ng content, gano'n. Minsan wala nang oras para sa sarili. Para sa'yo, pag sinabing trabaho, saan ka nagsimula? Kung trabaho, nagsimula ako as a clown magician. Magician? Yes, a clown magician Clown magician? Yes, almost 8 years. Okay. Kasi nag-start ako mag-work talaga kung yung normal na work ka. Kasi yung iba sideline lang, katulad ng mga nagbenta, naranasan ko magbenta ng soft drinks. Yan, naranasan ko mag-deliver ng gas sa ate ko. Gumagawa ako ng tawag dito, yung shilane. Usually. Sa ate ko rin yun. Bagaman, hindi naman ka-ate talaga. Parang ate-atihan ko na lang din. Parang, yun. Tapos, nag-clown magician ako. Natuto lang din ako sa mga dating tropa kasi nagla-lights ako nun. Tapos, nag-extra. Nakita ko kung paano mag-clown, paano mag-magic. Nagpaturo rin ako. Yun, nag-start kami sa clown magician after nun. Diretso ko na ba yung after nun, clown magician ko, na una kong labas ng TV. Kung syempre tayo, pag once na kanya, natutuwa tayo pag nakikita tayo sa TV. Unang hirit, The Prodigal Son, saka sa sa GMA sa ABS pala na Umagang Kay Ganda. So, nung clown ka dati, ano yung screen name mo? Star na talaga. Star pa rin. Star na talaga. Star na talaga. Pero naumpisa niyan, Star Kulit talaga. Okay. Star Kulit kasi nagka-clown ka. Kumaga nandun yung pagiging bibo mo, lahat-lahat. Tapos, ano specialty mo sa clown? More on hosting talaga ako noon pa. Nagka-clown ako. Pero dati na-try ko mag-ventriloquist. Pero more on clown na may side yun ng face painting. Kasi nga artist ako. Okay. Yun. So, paano ka naman nag-transition to tattoo? Nag-transition ako kasi dumating yung point na parang sabi ko, meron na akong mga tao, may manpower na sa mga clown, may gumagawa na ng cake, may deliver na ako ng mga cupcakes namin, may gumagawa na ng balloons. So, ang ginawa ako, meron akong party needs dati. Tapos after naka-located siya sa Star Mall, pero nawala, syempre humina nga Hindi na ganun dumating yung point na parang nag-switch ako ng face painting tapos henna tattoo. 2008. Doon sumikat yung henna tattoo. Doon niya siya pumutok. Tama. Kasi after nun, nag-travel kami. Siyempre, punta rin ako Boracay. Kung saan-saan dito sa Pinas na alam natin mga ganda yung beach as may foreigner. Na-try ko naman mag-tattoo. Nantulong naman din sa akin ng mga taga Boracay sa Insomnia Brothers. Sila ang unang-una talaga sa akin tumulong. Unang-unang pakilala ng tattoo sa akin kasi sila yung unang gumawa ng tattoo ko Okay. Yun. Grabe yung dinaanan mo. Ang haba, sobra. Kung sino-sinong tao yung mga nakahalubilo mo. Sa pagiging tattoo industry, ang hirap din gumawa ng names. Tama. Tapos, mabilis ko nakuha yung names pag sa pagiging magician, clown magician. Kasi, syempre, ang mga nagtiwala, yung dati sa PBB dati, mayroong mga nagtiwala sa aking ibang artista na kunin natin to. Kasi nga nakita nila yung puppeteer namin sa ventriloquist namin sa unang hirit, sa ABS. Parang that time, natuwa naman na ako. Tapos nag-switch na ako to tattoo. Ang hirap gumawa hanggang nag-judge na ako ng mga tattoo event.
Yun. Tapos host na ako ng tattoo event. Mm. Tinawag na ulit binalik na nila yung Pastor Star naman. Okay. Oo. So, bakit mo naisipang tumigil? Sa tattoo? Oo. Hindi naman sa sinasabi natin na mahina na yung tattoo eh. Kasi hindi mo na kayang pagkasyahin pa rin yung oras mo. Nandun na tayo kasi nandito ka na nakapokus ka na kung anong meron ngayon. Oo. Sobrang minahal ko kung anong meron na ngayon. Dati naman masaya ako sa ginagawa ko, pero mostly talaga, sa tattoo, mahirapan nga kasi nagiging parang palengke na yung style. Sorry for the word, pero totoo. Ibababa ko yung presyo, makuha ko lang si client. Ibababa ko, magkakasiraan pa kayo ng artist, makuha mo lang yung isang client. May ganun na kasi. Kaya hindi, tinigil ko siya parang sabi ko, toxic na kasi. Yun. Yun lang. Tapos start painting na ulit. Okay. Oo, nakakita ko kasi meron tayong GC. Tapos, hindi ko alam kung sino yung nag-send sa GC nung naghahanap siya ng nude painter. Sabi niya, pwede ba akong paint? Sabi niya, pwede ba akong i-paint ng nakaubad? Nakakita ko na, ako nga painter ako Ganun agad eh. Sagot ka agad, syempre. Pero masasabi mo ba doon sa pinagdaanan mo na lahat ng mga napagdaanan mo, meron laging taong nakagabay sa'yo? Yes, meron. May taong from rag to riches, nandoon siya. May taong andyan pa rin pa. Saka hindi ko to gagawin tong vlog na to kung hindi. Sige, doon muna sa tao pala. Yung sa taong to, kasama ko na talaga siya. Nawala, umalis na, nagiwalay, lahat, nandiyan pa din. Bumalik. May mystery person tayo. Yan. Ano ang nag-inspire naman sa'yo? Kasi alam ko, syempre, from being an artist, yes, from being a clown to hosting, to creating your art, yes, and now, ikaw naman yung haharap, ikaw naman yung nagiging art. Yes. Anong nag-inspire sa'yo sa pag-create ng content? Unang-una to, thank you for Kit Talents. Yan, kasi sa mga tumulong sa akin. Hindi ko naman talaga siya trip. Talaga? Hindi. Yung time lang na yon, sinabihan din ako ng yung taong nandyan para sa akin na, di mo mag-try mag-vlog. Parang sabi ko, ayoko muna. Tsaka na, hindi ko kaya humarap sa tao, hindi ko kaya humarap sa camera. Sayang yung pagiging magaling mo may pag-usap, may pag-entertain, ba't hindi mo siya i-apply through vlog? Parang ganon. Tapos, ayun, sabi dun sa tanong mo? Ano nag-inspire siya? Ano yung inspired? Yun nga, thank you sa Kit Talents, isa sa mga nagpa-inspire talaga sa akin, usual. Oo. Kaya ako tinuloy ito, yung kapatid kong special child. Oo. Kasi gusto ko kung ipagmalaki rin ako at makita rin ako ng kapatid kong yun. Panood ka niya? Panood niya ako at din sa pamilya ko, and then maibigay ko rin yung gusto nila. Ilan kayo magkakapatid? 3. Yes. Ikaw yung kuya? Panganay ka. That's why ikaw talagang nag-i-stand para sa... Ikaw ang breadwinner ng family? Sa ngayon, oo. Oo. Alos, sila mama, sila papa, ganun din. Okay. Grabe, no? Parang ito at ang pinaka-heartfelt na interview natin. Gulat ba kayo, mga kaibigan? Hindi, parang syempre, parang ibuhos na natin. Di ba? So, for everyone who doesn't know, syempre, to every facade, merong lalim na pinagdaanan yan. At ang pinakamasarap kasi doon sa panahon ngayon, ikaw na yung tumutulong sa pamilya mo. Totoo. Tama. Ngayon, ano ang masasabi mong pinaka-catalyst mo doon sa pagsikat mo? Pag-boom. Sa ngayon? Oo, kasi marami kang mga sikat na mga videos Hindi lang siya isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami. You have millions of views sa iba't ibang videos mo, syempre, across platforms. So, ano dun yung parang nasabi mo na parang, eto, sikat na tayo? Walang kayabangan yan, guys. Sa mga listeners and viewers natin. Very upfront ko lang sinasabi yun. Kasi totoo naman, kung meron ako 1 million views, 1 million na tao na kapanood nun. Diba? I mean, kung hindi mo 1 million, let's say, kahit kalahati nun, 500,000 pa rin. Yes. Para sa akin, yung carbon lodi. Yes. Saka yung bawal tanggihan si Papa Star. Okay. Oo, napanood ko yung bawal tanggihan. Ayan. Yan talaga ang tumatak
pagdating sa mga taong nanonood sa akin, pag nakikita nila ako, siya is carbon loading. Yan. Yun na. Tapos yung bawal tanggihan niya si Papa Star, ganun yung mga sagot nila eh. Oo. Ako, hindi pwede tumanggi dyan. Parang ganun. Carbon Lodi, ito yung Na, naghahawak ka ng boobs, tama? namimiti ka ng boobs. Namimiti ka ng boobs. Chine-check mo kung carbon sila. Kung totoo ba o hindi. Kasi iba yung tunog ng totoo sa hindi. Talaga? Gusto mo marinig pag iba yung tunog? Kung ano yung tunog? Hindi, okay na ako. May girlfriend ako, baka magalit sa akin. Hindi, iba yung tunog. I-explain ko lang dito. Explain. Pagpitik po ng hindi totoo, kahit sabi mong carbon, ang sabi noon parang, uy, iba yung tunog eh. Yung parang malalim. Iba yung tunog ng original. Iba yung tunog ng Di naman peke, enhanced. Enhanced. May enhanced. kasi sila eh. May pera talaga silang na-enhance nila. Kasi at hindi po namin na tinatapakan yung nagpagawa o may pinagawa o kaya nagpa-enhance. Basically, it's your choice. Basically, nakakatulong yan sa confidence nyo. Totoo. At kahit ano. Hindi ka naman ako nagpagawa rin naman ako. Yung ilong ko gawa yan. Okay. Sabi ko, syempre, maharap ka sa mga tao, kailangan mo pa rin ng confidence sa sarili mo. Diba? Normal naman din talaga gagastos kayo. Tsaka syempre, kasi yan. Yan ang puhunan mo. Totoo. Diba? Tsaka confidence mo yan. Yan ang makadagdag. Iba, ilong pinagawa. Yung iba, boobs. Yung iba, puwet. Yung iba, lahat. At no judgment. Open na tayo ngayon sa ganyan. Diba? Totoo. Syempre, pagka ngipin nga, pangit, di ba? Pangit, papagawa mo Start, papabraces ka, okay, papaveneers ka. So, basically, it's up to you. It's your body. It's your choice. At, totoo. You're only here for love. Let's spread love. Yes. Ano ang mga nagbago sa buhay mo? Simula sumikat ka. Ito, totoo. Aminin ko dito, lahat. Marami akong kaibigan na nakalimutan ko. Ito, totoo. Simula nung umangat ako, kinain ako ng, hindi ako magpapaka-plastic o sabihin natin na gusto ko yung nararamdaman ko sa katotoo eh. Marami akong nakalimutan ng kaibigan ko na naiiwan ko sila na hindi ko na nakikita na pero andyan pa rin sila para sa akin. Sa point na umangat ka na kinain ka ng sistema na may pera ka, kasikatan, doon dumadating yung point na yung mayabang ka. Siyempre hindi natin may iwasan yun. Diba? Kasi nga iba yung nagiging lifestyle mo na rin. Yun yung isa sa mga nagbago sa akin. Saka nakakalimutan ko na parang hindi na pa rin tama. Parang masarap pa rin mag-stick kung ano ko dati. Kung sino yung Papa Star. Siyempre minsan hindi mo rin maiwasan, brother. Kahit sabihin natin may pangalan ko or sabihin natin may lakang pangalan. Yung pagiging busy kasi more on trabaho mo talaga yun eh. Diba? Pero would you say, alam mo, I would beg to disagree, no? Na, minsan kasi, akala mo, naiiwan mo ibang tao. Yung pala, you outgrow them. Sometimes, in order for you to level up in life, you push yourself to other limits. Na, minsan, yung ibang tao, ayaw nilang daanan yung limitasyon na yun. They will always be there for you. They will always be there by your side. Pero may mga panahon kasi na tatakahakin mo yun, mag-isa ka. Totoo. At siguro, I think that's gonna be too hard on you. I mean, that's good na tinitingnan mo yung sarili mo in that way. But siguro, wag mong i-burden yung sarili mo sa bagay na yun. It's because minsan, pag andun ka talaga, pag tinatakbo mo yung tahakin na yun, hindi mo alam na kailangan mo siyang labanan. At minsan kasi meron tayong dilim sa buhay natin na ikaw lang din ang nakaka-resolba. At ang mga panahon na yun, kung mawawala man sila o kung nandiyan pa man sila, it's up to you how you bring them up. Totoo. Diba? Kasi I always believe na na yung mga tunay, sila yung nandyan kahit meron o wala. Totoo. Tama? Pero ang mas gusto ko, pag wala tayo, sasabihan nyo na ako ng mali. At bago tayo mapunta ron, aayusin na natin yun. Kasi mahirap na akala mo, parang okay, handito tayo, barkada, kaibigan, tropa. Pero hindi mo alam minsan kasi sila na rin yung naghahatak sa'yo pababa eh. Mismo. And you might say na parang naging mayabang ko sa kanila eh. Pero minsan kasi kailangan mo na yun eh. Kailangan mo ng
iangat eh. Yes, totoo. Pero sa akin, napapansin ko syempre, ayoko rin i-ano yun. Kasi as nakilala nila ako na as a nice person na parang tayo, ganito. Yung parang nakakalimutan ko yung pagiging ako minsan. Kasi parang syempre na-overwhelm ka sa nangyayari, sa lahat ng nangyayari. Kumbaga, ako, syempre hanapin mo pa rin yung sarili mo. Minsan tatanungin pa rin kung, star pa ba ako? Tama po ba to? Tama po ba to? Oo. Parang ganon. Minsan talaga may mga reality check sa buhay at tama yun na ikaw na rin nakakita doon. Mismo. Ano naman ang feeling mo na pag may nakakita sa'yo, pa-star, pa-picture, ganito, ganyan? Yung una, nakakaya. Oo. Sino ka ba para magpa-picture yung tao? Di ba? Parang, pero alam mo kung tutusin lang, sa ngayon parang na-realize ko, it's worth it na magpa-picture ka sa mga taong gusto magpa-picture sa'yo. At gusto ko rin sanang yakapin at may pag-peace bomb ako sa lahat. Na lahat na nakakilala sa akin through social media, mga fans, ganito. Nakakatuwa kasi yun na lang yung parang gusto mong isukli or ibayad na sa mga taong yun. Kasi kung wala rin naman yung mga taong yun at hindi ko pinagbigyan, walang papastar. Kaya sabi ko nga pag may nakikita ako, peace bomb talaga. Hindi lang picture, ngingiti ka talaga na maayos. Minsan ako pa yung hawak ng phone. Selfie tayo, ako na lang. Yan, para medyo close tayo. Yun. Kahit i-post nila, masaya ako doon. Parang yun yung nagiging kabayaran ko rin sa mga naisusukli ko sa kanila lahat ng ginagawa nila para sa atin, sa mga influencer din. Ano ang pinaka matindi o pinakamasakit na salita na sinabi sa'yo ng hater na talagang tumago sa puso mo? Ano? Halos wala, tinanggap ko lahat na lang. Parang hindi naman siya masakit sa akin kasi pinasok ko to eh. Wala naging normal na sa akin. Alam mo na, no? Oo, babaero, ang itim mo, itim ng labi mo. Gawin lahat eh. Normal naman mukhang adik, ganito. Pubayano ko, dahil kong to. Totoo naman na ganito, mukha ka talagang adik. Tama. Mas mukha pang itim mo talaga. Alam mo yung sabihin ko, puti-puti ko kaya siya mag-ganun ka. Di ba? Nakikita sa content ko, napaka-babaero ko. Manlala ko, dahil mong chicks, ganito. Normal na lang eh. Kaya tanggapin mo na lang eh. Kumbaga doon sila masaya kasi hindi naman almost ng 100% or 50% na nasa vlog, nasa followers ko is haters. Hindi naman. More on positive naman talaga na nakikita ko ngayon sa ngayon na ginagawa ko. Nakita ko yung kapatid mo na Esped, no? Ano yung ano ba tawag niya sa'yo? Kuya. Meron ba siya mga request na content sa'yo? Wala eh. Pero may request lang siya sa akin yun. Isang-isa lang. Mailagay ko, maisama ko siya sa set ng Batang Quiapo. Okay. Kaya kinausap ko sila Tatay King, ganito, sila Kuya Juril, sila Kiko. Sabi ko kasi kahit yun lang, masaya na. Yung hindi kasi naramdaman ng kapatid kong bunso yung magkabata. Kaya mostly talaga kailangan ko ibigay. Kunyari kung ano yung gusto, kailangan ko ibigay yan. Kaya ginagawa ko yung part ko as pagiging kuya at pagiging influencer na nangyayaring ganito is hindi para sa akin. Tama. Hindi rin para din sa kanila, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa special kong kapatid. Tama. Yun. Grabe, no? Sa mga listeners and viewers natin, nagulat kayo, no? Sa pagmamahal. Akala nyo, puro kalokohan, kagaguhan at katarantaduhan dyan. At bukod dyan, meron ding negosyo si Papa Star na pets. Nung pumunta ako sa bahay niya, grabe, akala ko nasa isang zoo ako hindi dahil sa pangit na way, dahil sa magandang way, dahil sobrang natuwa ako. Saka sobrang dami talaga. Ang dami talaga nila. Saka si Timmy daw gusto magpakasta sa'yo. Ay, gusto ng kakastahin na baka meron kang kailangan. Yun. Ano ba ang mga, hayop mo sa bahay mo? Bukod dun sa dalawa mong taga-alaga. Tatlo na talaga yung taga-alaga ngayon. Nadagdagan na. Nadagdagan. Yung isa, may Alcampur ngayon eh. Pero tawag dito, meron akong bully, meron akong mga exotic, meron akong French, meron akong ball python, may mga pusa ako na exotic, meron akong, ang tawag dito, ano bang isa yon? Yung Sphinx. Sphinx. Yan. Tapos, meron akong Giant Poodle, Pomeranian, Shih Tzu. Turtle din. Meron ako.
Kulang na lang nga sabi sa akin dati. Hindi, totoo Meron ako talaga sa bahay, yung unang bahay namin. Meron akong malalaking aquarium na puro monster fish naman ang alaga ko. Yun nga tatanungin ko, hindi ka ba nag-isda? Yun, una kong alaga ang isda. Matatawa ka. Ay video ko noon, nandun sa kay Iko na kayakap ko yung aquarium, kinakausap ko yung mga isda kong mga haba na arwana. Kasi ang dami nila Ginagano ko, okay ka lang dyan, parang gano'n. Kasi syempre, alam mo, kung tutusin, kausapin mo kahit di mukha ka ng taka. Kahit kung gano'n, okay lang kasi mahal mo yung alaga mo. May one time pa nga yun, yung arwana, ganyan nakalaki. Pag uwi ko sa bahay, nahanap ko kung nasaan Pagkatingin ko sa ilalim ng kama ko, tuyo na Patay na. Patay na. Literal, nakala mo na daing na. Sabi ko, wala, iniyak ko talaga, brother. Mahirap Mahirap. Kasi syempre, para pinamahirap pata sa lahat isda no? Mahirap, sobra. Ayan. Saka lalo na yung mga aso ko ngayon, sobrang dami. Ngayon, meron akong bago, syempre. May may woolly ako ngayon. Oo, yun, puro sale pa rin hanggang ngayon. So, kung gusto niya pala magbumili ng dog. Saka magpa-stud sa akin. Yan, pwede kayo magpa-stud. Sa aso ko, hindi sa akin. Baka sabihin niya gusto niya magpa-stud kayo, papastar. Ang dami mong pets, ang dami mong negosyo, papastar. Ang dami mo ng pera. Hindi pa naman madami. Malaki pinaggagastos ako. Huwag mo pang dikdikan na marami tayong pera dyan. Baka mamaya paglalabas Huwag mo sabihin marami. Huwag mo sabihin hindi marami kasi baka magkatotoo. Sabihin mo marami. Dapat marami pala. Yan. Kasi maraming salamat nga po pala sa LB. Alam mo na yung LB. Siyempre, bago ang lahat, no? Ano ang pinakamahal mong pet? Sa akin? Yung bully. Pero wala na sila. Pinakita mo sa akin to. Halos iniyakan ko tong mga to. Yung mga bully ko. Ano yung mga pangalan ng mga bully? Si Rio, si Tokyo, saka si Bella. Ito yung nasa bahay mo pa, no? Yung sila. Yes, naka-earn sila. Hindi kasi sila hindi naman sa lahat na sila lang yung love ko. Hindi halos lahat naman love ko. Pero sila yung na-attach na sobra sa akin. At inalagaan ko. Sobra. Nawala pa akong bully. Kailan nagsimula mag-pets? Kung pets lang, matagal na. Pero yung sineryoso mo siya as ito na yung hanap buhay. Ito na yung naging hanap buhay din, naging negosyo din. Start ako 2019. 2019? Pero dati kasi 2010, na kami. Nagpipitbull na kami. Nagsabi mo sa akin dati, naggagamba ka rin, no? Naggagamba rin ako Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po biro yun. Totoo po yun kasi yung pwede ka makabili ng bahay sa gagamba. Totoo. Pag nanganak yun, napakarami. Tapos dati, nagano rin ako. Na-try ko rin mag-alaga ng mga 45 days. Dami. Umilaon akong alaga, 200 pieces. Binili ko. Kaya talagang negosyo, inisip ko. Bata pa lang ako, gusto ko talaga negosyo Gusto ko yung, bala ka, basta ipasukin ko to, ganito. Pagkakuha ko nun, sabi ko, napaka-bobo ko lang talaga. Siyempre, pinasok mo risky ka hindi ko mo alam May marami palang vitamins, dami pang kailangan pa. Yung 45 days, parang 70 days na, ganyan pa rin kalit. Sabi ko, anong nangyari dyan? Payat pa din. Sabi ko, baka yung pala, mali ako sa pag-aalaga. Napupunggok pala yun. Kaya sabi ko, yung niluto, sabi ko, ano yun na? Sabi ko, hindi na mapalaki Parang nag-iwan na lang kami, di na palaki. Tapos binenta na namin. Yung Pasko, parang Pasko noon, binenta namin na mababa lang yung kilo. At least marami na kinabang. Tama. Buti hindi mo tinalian, nilakad-lakad mo. Dapat nga winok ka na lang. Ano ma-advise mo sa isang tao na gustong mag-start ng pets na negosyo? Sa akin, pagka gusto mag-start ng pets, kunyari kahit anong hayop yan, huwag ka munang tumingin doon sa kitaan. Tumingin ka muna kung paano mahalin yung alaga mo. Tama. Kasi darating yung point, pag mahal mo yung alaga mo, automatically, sila na mismo magtatrabaho para sa'yo. Bakit? Parang anak lang yan palakihin mo ng maayos yan. Ganun lang din yan. Mas nakakita nila, kunyari, sabihin natin, napakaganda ng aso mo. Ito yung aso mo ganito. Maraming lalapit sa'yo para magpa-stud. Para istadin yung aso mo kasi kunyari female yung babae mo. Doon ka pera rin talaga. Pagka gusto mo magbenta, dapat in a good way tayo. Hindi yung kinuha ko lang to kasi gusto kong magbenta. Kinuha ko lang to kasi gusto kong lumaki, kumita ng malaki. Hindi. Dito meron pa rin, may risky pa rin na maglalabas ka ng pera kami kahit kami naglalabas kami, namamatayan kami. Nalulugi kami ng halos 1 year na walang release na baby yung mga aso namin. Pero okay lang din.
okay lang kasi nga nandun na rin yung stress na nawawala yung pagiging may stress reliever mo sa mga aso mo. Kita mo lang, kung mahulang niya, magbuisit ka, nakita kang tayo. Di ba sabi nga nung isang rapper na si Bugoy, parang ang ika niya is, tawagin mo akong king. Di ba? Parang tawagin mo akong king. Di ba? Parang sabi nila. Pero yung king na yon sa labas lang. Pero pagdating niya daw sa labas, ay sa bahay, nagdadampot pa rin siya ng poop ng aso. Di ba? Parang syempre, mahal ko to eh. Binili ko to, alaga ko to eh. Kasi ang aso talaga, papaliguan mo. Pakainin mo. Papabet mo. Mas mahal pa nga gupit sa atin eh. Totoo. Diba? Yun yung sinasabi natin, mahalin mo muna yung alaga mo bago mo isipin yung kikitain mo. Tama. Diba? Yan ang truth. Yan ang masakit na katotohanan. Totoo. Sa ninegosyo ng halos lahat naman ng negosyo, kung hindi mo pinasok mo isang negosyo na hindi mo alam patakbuhin at trip mo lang at natuwa ka lang, tapos hindi mo pala siya kayang i-market, wala din, lulubog at lulubog ka. Tama. Masasabi mo na naging milyonaryo ka dahil sa mga pets mo? Sabihin ko, kasi yung isang liter ng una kong breed, mabutin ako ng 1.3. Oo. Paano ngayon, ang dami ko ng female na aso. Oo. Hindi ko nagsabay-sabay sila. Kasi hawaan yan eh. Reglahin, hawa na. Sabay-sabay yan. Wala na, finished na. Tapos ang laban. Malamang hindi na Manilaso yung bahay ko. Home for the agent na ng mga dogs. Charity na ang dating mo yan. Ang saya dun sa bahay niya kasi kung hindi nyo alam, yung aso tsaka pusa magkakasama at hindi sila nag-aaway-aaway. Totoo. So, di ko alam paano nila nagawa yun. Pero kukorek ko lang sa'yo, hindi siya talaga bahay ko. Bahay nakikitira lang ako. Nakikitira lang. Kasi mas malaki kasi yung harap, space nila yon. Yung likod, space nila. Parang ginawa lang naman natin content house yon. Ang kwarto ko yun lang, pati kwarto ng mga tao ko. Totoo. Di ba? Halos lahat buo sa kanila na pag nilabas mo, dami no. Totoo. Ang lalaki pa nung iba. So to keep the advice short, bago ko gumawa ng isang business, whether it be your tattoo, your party needs supplies, or services, or ito nga, yung negosyo mo ngayon, which is pets, syempre, dapat mahal na mahal mo talaga. Yes, dapat mahalin mo muna yung trabaho mo. Kasi there would be times na mahihirapan ka. At sa mga panahon na yun, kung naghihirap ka, mas okay na yung mahal mo kasama mo. Totoo. Lugot Panis. Ganyan kami magmahal. Mismo. Ano na feel mo nung 1 million na followers mo sa Facebook? Sa akin, sa totoo lang. Yung umabot siya mag-aabot siya ng 1M dapat excited na ako Sobrang excited ako nun. Sabi ko, magwa-1M na ako. Pero nahinto siya dahil kay Meta. Shoutout niya pala kay Meta, lagi niya po ako nare-restrict. Baka naman. Dahil sa restriction of views. Baka naman magbe-birthday na ako, saka magpapasko na, matanggal na po yung restriction ko. Okay. Kasi ilang months na lang Okay. Kasi pag nagtanggal yon, hayahay ang buhay ulit. Okay. So restricted. Restricted pa rin yung isang page ko, kaya ibang page yung yung 2.0 yung 2.0 na. Medyo okay naman yung 2.0 yung malakas Kaso nga lang yung papastar ang inaabangan nung iba kong mga endorsement. Tama. Kasi isang post yan, pinakamababa ata niya, nagkalahating milyon. Isang post niyan. Talaga? Pero kada post niya. Last month ata, yung last month ko, bago ma-restrict siya ulit, halos lahat ng views niyan, pinakamababa na ata yung 600. Talaga? K views. Pinakamalaking views niya nasa 12 million. Yes, yung last month dire-diretso yun. Wala akong post na hindi siya nag-umabot ng 100 or million. Ganon. Doon ako natuwa. Totoo. Wala yung nag-1M ako, yung naramdaman ko na nag-1M na ulit. Bumalo siya as 1M. Yung nag-1.1 yan Siyempre, pagka naging restricted ka, bumabagsak pa rin yung mga engagement mo, lahat, pati yung followers mo, bumababa Tinatanggal ni Meta. Yun. Masaya ako sa part na naging nagka-1M ako. Kasi syempre, pag sinabi mong 1M ka, iba Totoo, di ba? Pag sinabi mong, kahit nga kalahating milyon, is milyon pa rin Di ba? Pag sinabi mo, ilang followers mo? 500,000. Ang ganda pa rin pakinggan Totoo. Lalo yung nag-1M ka.
Oh, sobrang saya rin. Kahit Tama. pa paano. Saka thank you rin ako sa mga supporters talaga na nandyan. Sa tingin mo, marami kang manyakis sa supporters? Halos lahat kasi lalaki. O lahat talaga manyakis? Totoo lang, manyakis talaga. Oo. Alam ko na tinitignan nila. Oo. Minsan may iba galit eh. Oo. May mga content mo, ganito, ganyan. Eh, ba't nanood ka? Tama. Diba? Alam nyo naman yung pinapasok. Tapos pag-check ko ulit ng ano niya, mayroon na namang comment. Alam mo ba nakakatawa, hindi maganda sa mata ng bata yun. Eh, bakit mo pa shiner? Oh. Di ba? May mga ganun kasing tao eh. Mapansin lang kasi. Oo. Di ba kunyari, ako, gusto kong papagpapansin sa'yo, tirahin kita. Tama. Yeah, pero sa amin, hindi kita titirahin as bad. Sasagutin kita as good. Tama. Di ba? Para magiging maganda pa rin yung feedback mo sa akin na inasar na kita, inaloko na kita sa binash na kita, pero yung reply mo sa akin, maayos pa rin. Ano ang ma-advise mo sa isang content creator na nagsisimula pa lang? Wag din mag-isip muna ng pera. Mahirap. Ulo pa yan. Masakit sa ulo. Marami tayong kilala, million ang followers, pero walang pera. Walang pera. Kahit marami rin namin kilala talaga sobra. Halos ang laki na ng followers talaga nila, di ba? Tama. Pero wala talaga silang kita. Tama. Mahirap kasi mag-engage sa tao talaga kung Saka laging tatandaan, yung kailangan mo talaga yung yung alam mong medyo may biglang snap sa'yo na eto pala ako. Kasi hindi porket ito yung gusto mong content para sa'yo yan. Tama. May dumadating sa point na ito yung nag-boom na content, ito pala talaga yung para sa'yo. Na pwede mong ituloy-tuloy. Tama. Yan. Ang advice ko sa mga vlogger na bago, basta continuous lang kagad. Huwag lang mag-isip na kagad na dapat may kita na, nahihirapan, napapagod na. Hindi maganda yon. Tama. Dapat kailangan maayos, ayusin nila kung paano sila mag-start as vlog, paano sila gumawa as vlog. Kahit tayo noon, ako nag-start din ako noon, naglalabas pa rin ako ng pera noon. Sobrang bigat, syempre, yung mga kasama mong influencer, nahihiya ka, gagastos kang gas mo, tayo ka sa kanila. Maganon. Ang advice ko lang, wag lang titigil. Kung gusto mo yung ginagawa mo, kung mahal mo, i-go mo yan. Tama. Pero kung sabihin mo na naiinis ka na kasi wala kang kita, wala, hanggang doon ka na lang. Consistency is Oo, totoo. talaga. Bakit mas tinutukan mo yung Facebook kaysa YouTube? Pwede ba dito sabihin? Yun, kasi sa Facebook, medyo goods ako sa Facebook eh. Medyo maganda binigay ng Facebook sa akin. Sa YouTube kasi okay naman, kaso nga lang, syempre, ang tao ngayon nagbe-Facebook na eh. Pagising sa umaga, Facebook. May pre-Facebook. Di ba? Sa YouTube, wala. Kailangan mo magpa-load, ganito, bago makapag-Facebook. Kaya sa YouTube. Okay. Tapos, syempre, iba rin ang kitaan pagdating sa Facebook sa YouTube. Okay. Saka parang nadala ako kay YouTube kasi ang laki talaga ng pera ko kay YouTube na hindi ko nakuha. Okay. Dahil sa restrictions. Hindi lang restriction yun. Parang fail lang siya sa bank account. Tapos after nun, parang dinisable nila yung yung talaga? payout. Okay. May ganun pala, no? May ganun nangyari sa akin. Alam ni Tim Sawyer yun. So, buti na banggit mo si Tim. Masasabi mo ba na malaking part si Tim sa career mo in social media? Oo. Sobrang laki. Oo. Kung hindi rin dahil kay Tim Sawyer, wala rin Papa Star. Kasi star lang ako kilala nun eh. Sa bahay ni Tim nagsimula ang Papa. Oo. Kasi may kuya, may tatay, may daddy, may mga ganun eh. Doon nag-point yung Papa. Okay. Oo. Tapos doon ako nagulat, sabi ko, yun na. Tapos, Kaya Papa Star na. okay. Oo. Kaya sobrang thankful ako dyan sa kuya kong yan. Kay Tim. Halos lahat ibigay ko dyan kung anong gusto rin yan. Hindi ko parang talikuran yan, yung taong yan. Isa yun. Saka, hindi lang siya yung influencer kasi merong si Kid Talents nga nandyan din. Sila Leng, si Keeper, yan, sila Wam, yan. Pero kung tutusin lang, meron talagang isang tao na andyan, sila blabatay, nandyan na yung nagpa-push at nagpa-boom sa akin. Ay nag-push talaga literal na. So, meron yun. masasabi mo talaga. Pero hindi iba pa yun may isa pang tao. Kasi alam mo, yung kuya kong si Toto, Ruben, na pinsan ko. Yung time na yun na naginip siya, sabi niya sa akin, ba't hindi ka mag-vlog na kasama mo si Kit? Sabi ko, bakit? Sabi ko noon, mag-vlog ka na naginip ako, vlogger ka, laki ng bahay mo, tapos may swimming pool, tapos ang clear ng tubig. Yung taong yung pag nananaginip, nagiging totoo.
Nag-vlog ako. Ito na yun. Sabi kong ganun. Tapos may nakita siya sa akin. Ang kotse ko nun, iisa pa lang. Yung kotse ko yung Lancer pa lang nun yung Lancer na itlog kung tawagin. Yung hotdog ba kung ganun. Tapos napalitan siya ng ASX na kulay puti na medyo maganda na. Ganda na eh. Mitsubishi na eh. Tapos after nun, kinikita ko na sa vlog yun eh. After nun, sabi niya na panaginipan kita. Saan? Ang laki ng kotse mo. Sabi ko, hindi nga, lumabas ka ng car wash. Ang kasama pa nga si Pearl. Nag-inaway ko pa nga si Pearl, yung asawa niya. Basta ang laki. Sa akin gano'n, yun na. Dumating, ang daming sasakyan na dumating sa akin. Tapos nag-end up ako yung pick up. Yun ako nagulat. Ang tawag dun sa Christian is meron siyang David's spirit. Kasi talaga yun eh. Minsan talaga may mga tao na gifted sila sa kung sinasabi nyo. Kasi baka may mga viewers or listeners, no way, bullshit yan, dito to. Totoo po talaga yan. Meron kasi, di ba sinasabi nyo, may third eye, nakakita sila ng ghost, nakakita sila ng dead. Meron din naman yung nakakita sila ng opportunities para sa isang tao. Ayun, ilang beses ako nagsabi dyan. Tapos, nanaginip siya pagka nanaginip yun ng medyo dark, nagsasabi na sa akin yun. May times na magkakasakit anak niya, siya. Kaya, yun yung pinsan ko na sabi ko sa'yo na never kong pwedeng anuhin kung may kailangan. Siya naman yung pinsan ko na puro kalokohan lang pero pagka ayaw niya nagsasabi ng problema niya pagdating sa akin. Pero ako, willing ako to help na lang. Pinsan ko kasi yun, isa sa mga nag-push sa akin talaga. Kasi. Top 5 na pinaka close to your heart na mga influencer. Siyempre, nandiyan na si Tim Sawyer. Oo. Yan. Si Lai. Lai Austria. Okay. 3 pa. 3 pa. Okay, sige. Ito yung totoo. Oo. So, hindi sa akin para sa part ko. Oo. Tim Sawyer, Lai Austria, na-close na talagang matagal kong kasama. Nakasama ko na kahit nandiyan pa rin. Wamos. Si Wamos. Kahit pa paano. Love ko yan. Kapatid ko rin yan eh. Siyempre, no, si Wamos, si Lai, si Tim, mabibigat. Talagang sila. Kami nag-start eh. Ako, tapos sa akin ito, magsusorry ako, nandito na rin naman eh. Keeper din. Si Keeper sa yan. Sorry kung may dumating yung part mo na nagka-problema ka, hindi kita napuntahan. Sorry sa'yo. Pero dito pa rin as kuya. Andito lang din ako. Yun, isa yan. Bakit? Si Keeper kasi hindi ko siya kayang kalimutan. At sabihin natin na wala man sa side ko, pero yung puso ko as star, naki-Keeper pa rin. Kasi bakit? Si Keeper ay isa sa mga tumulong din sa akin pagdating sa YouTube at Facebook. Okay. Yan. Saka syempre, walang iba, Kit Talents. Kit Talents. Yan, 5 yan. Si Kit, hindi man kami nagkikita, pero ang turing ko sa kanya iba. Nag-iusap man kami paunti-unti, minsan lang, ganun. Pero kasi yan ang mga nag-start eh. Sila kasi kami. Kasi yan talaga. Pero kung may dadagdag man ako na halos ngayon, yung present Jomar Lobena sa Kiko Matos. At saka hindi mo na kailangan na banggitin yung pangalan ko. Alam ko na ako yung number 1 dyan. Victor, alam mo na yan. Kidding aside. Siyempre, from really, nagsimula ka ng talagang, di ko masabing mababa, pero masabi ko na all grind, hirap talaga. Hirap talaga sobra. Tapos ngayon papastar ka na. With that, stardom comes a lot of opportunities. Tama? At ngayon, syempre, marami kang endorsement. Actually, ito nga, isa yung Shift. Syempre, I love Shift eh. Oo. Tapos, ano pa ba? Gun Store, Gunnery, Julian Skin, Hilarious, Cashew. Ngayon, may ilalabas ako ng new na akin yung product, yung coffee. Ito yung magkakaroon ka ng tulong para dun sa mga lalaking hindi makabuo. Pangalawa, ang side effect niya, pampatigas. Lance, parang umiti ka dun pampatigas siya, tapos pampadami siya ng semen na lalaki, similya na lalaki. Okay. Yes. Pwede na siya sa pambabae. Lalabas ko yun, hindi lang para sa akin or para sa iba. Gusto ko rin na, if ever man, kung yung maliit na kikitain, is may tulong ko rin siya.
Yan. Tama. No, kasi syempre nasa Eagles din ako, nasa fraternity ako ng Eagles eh. Oo. Oo. Kumbaga, syempre yung konting tulong, yung konting makukuha ko sa kanila sa negosyo ko to, na bago yung coffee, yung percentage naman pwede ko ibigay through Eagles para sa mga charity namin. Tama. Syempre, you also have your kapatid na talagang tinutulungan mo, no? Yes. So, ang dami mong brand endorsements. Dami, sobra ngayon. Ang daming brand support. Sibra, wala pang Sibra helmet. Oo, yung pa pala. Oo, wala yung pa. sa motor, yung sa damit. Ano? Oo, para clothing. Oo. Wala, ayan, para clothing, nandiyan nakasuporta pa rin sa akin hanggang ngayon. Dami, halos, hindi ko rin maano eh. Tapos, syempre, shoutout kay Ma'am Leia. Yan, sa Green Hills na halos support din sa mga raffle ko na cellphone. Yes, nagsusupport yan. O sa LB siya rin ang halos ibigay. Siya ang magbibigay. Hindi, sabi nga ni Ma'am Leia, halos ibigay ko na sobrang wala na siyang inano. Okay. Basta maano lang. Oo. Nakakatuwa nga. Tapos, ano pa ba? Madami. So, you have Julian Skin, Gunnery, Mario's, Gun Store. Shift, Zebra. Hilarious na sabi na. Oo, nasabi na. Yun, RM Clinic meron din. Okay. Yes. So, ang kasunod dyan is yung coffee. Yung coffee na. Tama. Paano mo lahat, syempre iba't ibang no? Paano mo na make sure na bawat isa dito sa mga brands na to, nabibigyan mo ng time? Bawat isang post, lahat naman sila eh. Yun, nakalimutan ko pa yung mga dog foods ko pa. Oo, mga supplement pa namin. Yes, dami pang dog foods. Sila ng dog foods ko. Top breed. Tawag ito, Power Dog, Aussie. Yan. Ang ginagawa ko kasi sa kanila, di ba meron akong serye sa likod ngayon ginagawa. So, kung hindi ko man siya yan. Siyempre, ito, mag-open to. Open to for all influencer. Kahit sinong influencer, nag-i-start ka man or matagal na or gusto mo magkasama yung ibang mga influencer natin. May binuksan ako sa loob ng Greenwood sa Pasig na para siyang tambayan, para siyang home along the release or bubble gum setup or inspired by Pio Balbuena. Yan, isa pa yan, si Tatay Pio. Binuksan ko siya, hindi lang ako yung gagamit. Halos lahat tayo may opportunity na pwedeng gumamit ng set na yun. Sa akin, wag lang sirain. Yan, syempre, sa mga sponsor ko, kung ano man yung kaya kong ibigay, katulad ng ginawa natin last time, nag-meeting tayo. Yan, kung anong kaya ibigay para mai-promote din ng mga influencer, nung may tutulong ko sa influencer, ibabato ko para sa kanila. Ayan. At isa pang pinapasok ngayon ni Papa Star is influencer management. Yes. So sa mga influencer management at basically napakarami influencer na ngayon. Kasi I saw it myself, basically parang ikaw yung kuya at leader nila. Yes. Tama. Ano masasabi mo na difference if meron na bang pangalan yung influencer management? Wala naman. Kasi dito sa grupo na to, hindi ako yung tipong hindi ako yung tipong parang boss leaders, parang gano'n. Dito, magkakasama tayo as a group. Tama. Ang gusto ko, pantay-pantay tayo. Gusto ko, transparent ako sa lahat. Lalo na pagdating sa pera. Ayaw ko yan. Ayaw magpasira sa pera. Ako tutusin lang. Okay. Tagal na akong sinabi, kala nila ganun, pero napaka-transparent ko yan. Ayaw ko. Tama. Okay lang, ako na lang mag-abono sa inyo. Yun na lang. Mas okay pa. Kasi naman ako ipagbintangan mo pagdating sa ganyan, pagdating sa pera. Ang gusto ko kasing mangyari as influencer, as ganito, mabigyan ko ng opportunity yung mga influencer na, kasi meron kasing dumadating sa point na babayaran tayo as once lang, twice, ganun, after nun hindi kayo, para hindi ka okay pala sa product na ganyan, nabigay sa'yo. Hindi na, wala na, after nun, wala na. After. Ang gusto ko ngayon, tinitira ko as long term na lahat. Kumbaga, si long term, ang ginagawa niya, ibibigyan mo kami ng PR kit, ganito ganyan, affiliate, lahat, partnership, kahit papano. Bakit? Kasi tatrabawin ko kasi alam ko kumikita ako dito. Tama. Kasi yung akin yun, dire-diretso. Siyempre, hindi naman yan. Pag nag-build na malaki yung company, malaki na yung company, sobrang laki, kasama ka pa rin dun. Kasi kung isabihin natin one time lang, twice, sabihin natin laki ka 1 buwan, 2 buwan, for the product, wala na. Paano pa? Tapos na. Tama. O, diba? Paano kung kawawa naman din si company pagka ganon? Kaya ang ginawa ko, nag-build ako ng parang influencer na magkakasama,
hindi ako yung boss nyo. Gumawa kayo ng sariling content mo, hindi rin ako leader mo. Gumawa ka sariling content mo, gumawa ka ng ganyan, ayan ang mga nasa likod natin sa set, may kita mo dyan, nandiyan lahat ng sponsor, nakatarpaulin yan. Kung ano man natuwa sa'yo yan, nag-views ka ng malaki, ilalagay ko yung pangalan mismo at page mo ninyo, isasend ko directly dun sa para kahit pa paano, sila yung kakausap directly sa'yo. Hindi sila dadaan sa akin. Okay. Diba okay yun? So basically, hindi siya management. Basically, hindi siya management. Tulong mo to sa mga influencer. Nagsisimula. Tapos nagtatanong sila, paano daw kung may ganito? Kunyari, kung sabihin natin, ako kinuha, as group tayo, kunyari, nagbayad yung isang product na ganyan, ilalagay natin in 1 month, ipopromote natin yan, halos lahat tayo. Tama. Bakit? Sasabihin ko, kung ano yung kikitain ng product, ano yung binigay ni product, ano yung ganito, bigay ko yung product sa inyo. Tama. Yung TF, ibibigay ko, hati-hati tayo. Magkakata ko ng 10% sa buong TF na yan. Bakit? Si 5% is mapupunta siya doon sa lahat ng panggawa sa likod. Kung ano mga kailangan, ano yung ilaw, ganito, set yung mga kulang-kulang pa. Ulan, nasisira yan. Diba? Yung 5% magtatanong ka kung saan bang mangyayari. Siyempre, hindi para sa akin. Hindi siya manager's fee, hindi siya para kay leader's fee, hindi. Iipunin ko yan. Ang gagawin ko yan, in case of emergency may nangyari dyan sa tropa na influencer, pwede kong itulong yung 5%. Kasi parang kaysa insurance na lang nila. Diba? That's good. That's a good sign and that's a good way for you to help them as well. Yes. Okay. 5 fast questions. Sige. Sino influencer ka pinakagalit? Pinakagalit ngayon? Wala naman na. Kasi nanghihina ako yung nakagalit Kabati na kayo? Parang ayoko na kasi ng ganoon. Parang sige, let's change the topic. Ano ang ayaw mong content? Ayokong content? Oo. Prank na away. Away. Ako rin ayoko na. Ayoko niyan. Yung kasi parang gagawa ka ng, ayoko. Away tayo, ganyan. Away tayo, ganito, ganyan. Social media, ayoko niyan. Second question. Pag wala na ang social media bukas, wala ang dogs mo bukas, sino ang may iwan? Sino si Papa Star? Si Papa Star pa rin. Ito, gagawin ko. Magpupursige pa rin ko kahit anong gawin. Lahat naman pwede sa akin. Tuloy pa rin ang hassle. Hassle pa rin. Flexible naman tayo kahit sa mo ilagay. Tama. So, first question, ang sagot niya, ayoko ng away na content. Second question, anything happens, the grind will always push through. Yes. Number 3, ano ang pinakagusto mong content na gawin? Bukod sa, syempre, sa mga sexy contents natin. Love team. Mabenta kasi ito. Mabenta ako sa love team kasi ang galing ko daw magpakilig. Tapos yung papartner mo maganda, tapos ikaw pangit. Ganun. Okay. Mabenta. Parang Andrew E. tapos yun. Kaya parang Rene Requestas, Chris Aquino. Mas masaya yun. Nagiging comedy siya na meron siyang love. Kilig. Ganun. Pangapat, ano pa ang pangarap ni Papa Star? Nakuha mo na ang fame, nakuha mo na ang pera. Ano ang kasunod? Sunod? May ayos ko lahat. May ayos ko ang buhay lahat, lalo pa ng pamilya ko. Kasi kung mawala man ako, stability. Makikita ko sila na okay na sila lahat, lalo na yung kapatid ko. Tama. Gusto kong maging stable lahat. Gusto ko yung okay na sila. Yung masasabi ko, satisfied na ako na eto na sila. Okay na yan, okay na to. Okay na si mama, sila papa. Mawala man ako, okay na yan. Number 5, ano pa ang aantayin ng mga viewers natin na mga content mo? Abangan nyo yung love team na ilalabas ko ulit. Abangan nyo yung serye na gagawin namin. At ang pang-raid ng ibang cast ng Batang Quiapo doon sa likod ng bahay. Okay. Exciting times. Exciting yun. Exciting, kasi doon nandun yung realidad Oo. Ang gagawin ko doon, para talagang literal na squatter area na may nagkakaraklus, may nagtitinda. Di ba may nakita ka doon, yung birthday ko, nakwento ko sa'yo, may tawag doon? May color game. Oo. May pulan doon. Lahat nandun. So guys, nakilala nyo na si Papa Star, kung saan siya nagsimula. Sino ang pinakapaborito niyang mga influencers? Wala siyang kaaway. Ano ang fast 5 questions niya? Ano ang mga hanap buhay at negosyo niya outside being a vlogger, which is, syempre, yung kanyang pets at yung kanyang mga endorsements. If you have any more questions, comment us.
comment us. Mag-comment kayo, magsabi kayo, and you can follow him on his social media accounts. Yes, Papa Star lang and Papa Star 2.0. Yan, yung Papa Star po, 1 million po yung followers. Wag po yung iba kasi marami pong nadali na nahinga ng Gcash kahit tropa ko. Talaga. Sobrang dami. Yung totoong account po, siya po ang nagbibigay ng Gcash. Totoo ako yung nagbibigay, hindi po yung sendan nyo ako, gano'n. Huwag kayo maniniwala sa hingi-hingi yung, pero muna ako ng ganito, yung gano'n. Hindi ako nanghihiram. Tama. Again, this has been Unfiltered. I hope you guys enjoyed. I am Victor Pring. We have my brother, Papa Star. Thank you so much, everybody. Thank you. Peace.